Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa isa namang adventure para mag-enjoy, mag-hunt, magkaroon bagong kaibigan at mag-claim ng maraming blessing kasama si Boy Palawan Fishing at si Palawan Spiro. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Kaunting kalaman mga ka-adventure about dito sa Palawan. Ang Palawan po pala dati noong unang panahon na hindi po kabilang sa isla ng Pilipinas. Ang Palawan po ay kabilang sa Indo-Chinese country na unti-unti lang po na-move closer sa teritoryo ng Pilipinas dahil nga po sa continuous na paggalaw ng ating pong tectonic plate. At ito sa mga pinagbasihan ng mga geologist na nag-conduct ng survey at pag-aaral patungkol po sa heograpiya ng mga bansa. At yun nga, ang napakatanyag na subterranean river park na mayroong classifications na Permian limestones na base Jurassic origin pa ay napakatanyag dito in terms of tourist attraction, at ito po ay nanalo din during the nomination of 7 Wonders of Nature dahil nga sa napaka-amazing na rock formation na kung tawagin na sa loob ng kuweba ay ang stalactite at ang mga stalagmite rock formation. Ayan mga ka-adventure. Narating din. Ang layo. Grabe, Sabang tayo mga ka-adventure. So lagi natin binabanggit sa inyo about Sabang kasi nga nandito sa Palawan in terms of rock formation, kung tawagin sa mga limestones rock formation, na isa sa mga tinaguriang isa sa mga pinakamatatandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa ibang part pa ng Asian or Asia, nandiyan ang Thailand, Vietnam, di ba? Cambodia. Pero ayun, so nandito na tayo at meet lang natin si Boy Palawan, no? Tama bro, di ba? Si Boy Palawan? Boy Palawan Fishing. Si Boy Palawan Fishing yung laging nagko-comment sa atin na sana ay makasama natin one day. At eto na nga, hindi niyo pa nakikita pero tara, tingnan natin kung ano mangyayari. Yes. Again, thank you so much and samahan nyo kami sa mga adventure na patuloy natin ginagawa. Let's go! At ito mga ka-adventure, si ayun, nakarating sa atin si Boy Palawan Fishing. Yan. Ano, ready na? Ready na. Ready na. Ano ko ng bangka. Nagas ka ng bangka? Oo, kay baka may basa, nirap tayo magtulak. Paibas din, di ba? Oo, paibas. Paibas, okay. Ayos So, sige mga ka-adventure. Sana all. Ang western coast part ng Palawan mga ka-adventure ay napakatanyag in terms of mga white sand beaches, lalo na yung San Vicente na isa sa may pinakamahabang white sand sa buong Palawan na umabot ng 14.5 kilometers. Oo, Boy Palawan Fishing. Oh. Ang dami mga player naglalaro mga ka-adventure, mga frisbee. Iba-ibang mga lugar pinanggalingan, Puerto Nara. Dahil may festival palang ginaganap ngayon dito. Ang festival, ang tawag ay Subarao Festival. Ayan, so medyo magulong. Pero sige lang, gulong lang yan. Samahan nyo kami mga ka-adventure. Let's go! Ready na kaming sumakay ng bangka mga ka-adventure at pupunta na kami sa aming unang spot na bibisitahin para sa araw na ito dito sa Sabang. Buti na lang ay may kakilalang local si Patrick or si Palawan Spiro dito sa Sabang, si Boy Palawan Fishing. Ayun mga ka-adventure, layo ng spot namin, mga 15 minutes away. Yan, yung Sabang oh. Tapos yung yung bayan, yung barangay, no? Tama ba? Oo, Sabang. Sabang. Tapos yung underground river nandito sa kabilang side. So sige mga adventure, preparation lang kami. Tsaka maglalaman ng konti ng tiyan. Tapos let's go! Ang dami ng bayang oh. Ayun oh. Dito na nga ako natulog kagabi. Talaga? Bangka kay nibasan man to do nila.
Ready na agad si Palawan Spiro at siyang pinakaunang nag-dive at binisita yung kanyang mga spot na pinuntahan dahil familiar na po siya sa lugar at dito niya na-unlock yung kanyang more than 20 kilos na GT at 17 kilos na cobia kagaya nung nahuli natin sa San Vicente at gamay niya na kung saan ang mga area na may malalaking bato, maganda mag-ambush at ako ay nangangapa dahil first time ko dito sa area at napapansin po ninyo medyo hindi ganun kaganda ang visibility pero okay na. Ang ating laging paalala sa ating mga kapwa local Spiro na namamana, kung meron kayong schedule mamana sa araw ng bukas ay matulog po ng maaga na nasa ganoon ay kondisyon ng ating katawan at meron tayong sapat na lakas para sa isang epic na adventure na gagawin. Ilang beses din akong nag-dive mga ka-adventure at nag-ambush at nag-check sa paligid kung meron ba tayong posibleng matira na isda pero so far ay wala pa tayong natatanaw at kung mapapansin po ninyo ay walang agos, walang movement ng dagat ng mga panahong ito. Even though na merong mga maliliit na isda sa paligid pero as much as possible ay yun, namimili sa natin ng mas malaki para mas worth tirahin. Nagsalubong kami ni Palawan Spiro mga ka-adventure at ayan na nga, may huli na pala siyang unicorn at isang lapu-lapu pero ako ay wala pa. So nagsagawa na naman po tayo ng panibagong pagsisid at nitry ko pong tirahin itong mga labahita knowing na same accuracy pa rin yung ating pong spare gun gawa nga po ng medyo may konting baluktot na yung ating pong shaft dahil po sa pagtira natin doon sa cobia pero ayan, hindi tayo nakatama. Merong payo na ginawa si Boy Palawan dito mga ka-adventure katabi ng Bahura at napakarami ng mga umaapong ditong mga malalaking isda pero nung time na ito ay bayang lang ang akin pong mga nakita dahil si Palawan Spiro ay nakahuli na ng malaking golden trevally or badlon. Wala pa. Grabe si Pato. Aga pa, boundary. Hindi mo nakita yun. Grabe. Ha? May dinapaan ka doon sa galit. Oo. It's spot mga adventure, let's go. Unahan ni Patrick, boundary na yun. Hindi pa man ako nakakalayo sa bangka mga ka-adventure. Eto, may natanaw kagad akong isang yellowtail trevally or kawayanon at may chase down ko po ito ng konti. At nung natatanaw ko siya na medyo range na even though na malayo ng konti ay tinira ko na lang po pero na-surprise ako nung pagkatira ko ay ayan, tumagos yung ating pong bala ng pana. Kala ko po ay out of range na siya. Ang saya mga ka-adventure, feeling successful na ako for today dahil hindi na ako mawawala ng pang-ulam at good size na ang talakitok na ito. Kaya tara, hatid ka agad natin sa bangka para siguradong may ulam pag-uwi. Wow! May ulam na ako! Nada. May ulam na! May ulam na! Madali na. Ay. Yes sir! Okay, okay. Panibagong pagsisid, panibagong pag-aabang sa ilalim mga ka-adventure, ambush type naman yung ating pong ginawa. Medyo klaro pa ang visibility within 2 to 5 meter distance po pero kapag mas malayo na at bumaba pa sa mas malalim pa na part ay napakalabo na po dahil pa low tide.
Panibagong pagsisid mga ka-adventure at this time nagbawas ako ng load ng pana dahil nakita ko po na mayroong pumasok na suran dito. Hindi siya ganun kalaki pero good size na po. Kaya binawasan ko aking load para na sa ganun ay hindi tayo magka-problema if ever makita pa natin ito at matira natin. And pangalawang attempt ko na po ito dahil ang una ko pong silip sa kabilang side nito ay hindi ko siya nakita, pero this time nakita ko po and nakaharap siya sa akin, hindi siya gumagalaw. Kaya nung nagkaroon ako ng tamang pagkakataon ay tinira ko na lang po kagad. At ito ang ating naging pangalawang isda, ang masarap na ihaw at paborito ni Chairman, suran or unicorn fish. After nating na-secure ang isang ito mga ka-adventure ay hinatid ka dito sa bangka at lumipat kami ng panibagong spot dahil ako lang po ang nakahuli at si Boy Palawan, si Patrick ay walang huli, kaya lumipat kami at naghanap ng panibagong bahura dahil mabababaw lang po ang area at magkakalapit lang ito. Kaya tara, non-stop ang aming exploration. Nakadali na ako ng talakitok ong tsaka suran-suran ong. All good, pangatlong spot para sa araw na ito mga ka-adventure, at ang ating unang pagsisid ay nakita tayo ng isang lapu-lapu or coral trout na pumasok po sa loob ng bato. At nung pagdating ko po sa ilalim, akala ko ay napakalaki ng bato na pinagtaguan nito, kaya nagbawas po tayo ng load ng pana nang sa ganun ay hindi magkaroon ng problema ang ating pong pagtira. At medyo mahirap itong gawin, hindi ganun ka-advisable para sa ating mga kapwa local spiro na hindi ganun kadaming hangin ang baon na magbawas dahil nga nasa ilalim tayo gumagawa ng ganitong activity. Pero kung kaya naman po ay wala namang problema, basta as long as naramdaman na natin na maubusan natin ng hangin ay go up to the surface at gawin ang tamang procedure na sa ganoon ay walang abala. Another dive at another target mga ka-adventure. Hindi ko na pinalampas itong orbital batfish or bayang dahil meron tayong pagbibigyan, kaya kinuha ko na po. Doon sana sa payo ni Boy Palawan ay napakarami sanang bayang mga ka-adventure, ngunit hindi pa ganun kalalaki yung sizes. Hindi kagaya ng isang to na napakalaki ng mga more than 3 kilos po siguro. Plus, siya lang po mag-isa, kaya sinintensyahan agad natin. Malawak ang bahurang aming pangatlong pinuntahan mga ka-adventure at sinuyod namin at eto, nagtagpo kami ni Boy Palawan at may nahuli na pala siyang talakitok. At ako ay nagpatuloy doon sa direction kung saan siya nanggaling at siya naman ay sa direction kung saan ako nanggaling. At nakakita ako ng panibagong target mga ka-adventure nung nagsagawa ako ng pagsisid na hindi pa naka-on yung camera. At nagbawas kagad ako ng load ng pana at nilagay ko yung aking flashlight sa aking pong gloves na sa ganun ay maisagawa ko ng maayos ang aking pong paghahunt dito sa isang napakalaking lapu-lapu na nagtago dito sa may ilalim ng corals. Kinailangan ko ng maraming hangin at mahaba-habang pasensya mga ka-adventure bago ko naisagawa ang pagtira
At naging maganda naman po ang resulta at ito ang ating naging panghuling isda dito sa aming pangatlong spot na pinuntahan. Si Uzi ng Lorop mga ka-adventure ay hindi ganoon ka-confident or sanay gawin ang ganitong klaseng paghahunt yung nasa ilalim ng bato. At nag-try siyang gawin ito nung nasa isla nung nagdayo po sila. At sabi niya ay kabado talaga siya kasi napaka-powerful ng paddle na gamit nila at napakahaba. Mahirap i-maneuver kapag maghahunt ka under the rock. Dali kayo? Dito sa area ng Sabang. Dali ya. Yung GT. Aka GT rin. Giant Toddler. Dalawa na po. Ha? Oo. Laki naman yan. Kadagdag pa ko sa. Diyan o. Marami-rami na ang aming naipong isda mga ka-adventure, lalo na ito si Palawan Spiro at pangiti-ngiti na siya dahil boundary na unang spot pa lang, napakalaki ng kanyang nahuling baldlon or golden trevally. Fourth spot. Ayan, umuulan at masama ang panahon mga ka-adventure pero hindi kami nagpatinag at patuloy pa rin kami sa paghahanap. At dito nga sa pang-apat na spot ay napag-usapan namin about sa mga bahura or mga spot sa pinupuntahan namin na magkakalapit lang. It's about 15 to 30 minutes away lang ang pinakamalayo. Hindi kagaya doon sa isla na kapag nagdayo tayo ay talagang mahaba-habang oras ang kailangan bunuin bago marating yung spot. At eto, nakita natin na nag-dive si Boy Palawan kaya iniwan natin yung pana para mas safe na hindi tayo makadisgrasya. Kaya ayan, ginawanan ko siya ng video habang napapalibutan ng maraming isda at sinilip niya yung bato at pasenya-senya siya ng wala kasi yung mga lobster pala ang kanyang pakay dito. Patingin-tingin lang ako sa paligid habang nasa ilalim at pinagmamasdan itong grupo ng mga labahita or mga mungit. Pero hindi natin yan tinira kasi maliliit pa nga, ang malaki lang ayun, nasa unahan yung pawikan. At nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid mga ka-adventure after nating makarecover at makaahon. And nung pag-dive ko na to ay may nakita kong grupo ng mga lobster. And speaking of lobster, pahirapan kung paano makahuli ng mga lobster mga ka-adventure. It takes time lalo na kapag gabi, mamana ng gabi. Ang isa sa pinaka talagang mataas na chance na makahuli ng lobster. Pero sa isla ng Kanipo, trending na naman po dahil nahihibasan na raw ang mga lobster doon. Sana all. Mahirap talaga siyang hulihin ng mga ka-adventure. Para lang madali kasi nakaharap pero ayan, napakabilis at napaka lambot po ng mga antena niya na madaling maputol. So sa 5 piraso na napaka goods na sana ng mga sizes ay wala tayong napakinabangan kahit isa. At dahil nasa ilalim pa ako at wala akong nakuhang lobster, ito pinagtuunan ko na lang ng pansin itong lapo-lapo sana, kaya lang lumayo naman. Sayang yung mga lapu-lapo nakita natin mga ka-adventure, medyo mailap lang ng konti gawa nga ng medyo malabo ang tubig.
Kaya patuloy pa rin tayo sa paghahunt even though na wala tayong masyadong mga pelagic na napapansin sa paligid. Kaya nung nakita ko ulit yung grupo ng mga surgeon fish or mga labahita, nagbawas na ako ng isa. At hindi lang isa, sunod-sunod pa. Wow! Antay ng ilang segundo, pili ng malaki, and tira. Ayan, ganda na pagkakatama. Stone shot mga ka-adventure. Heading up to the surface, wala nang hangin. Medyo matagal-tagal na yung ating pagstay sa ilalim. At it's about 14 meters ang lalim po ng area na to. Hindi lang ako ang nakatira mga ka-adventure, maging si Boy Palawan pala ay pinatos na rin itong grupo ng mga labahita kasi dumadami talaga sila, lalo na kapag pahapon na talaga. Ready na ako for another dive mga ka-adventure at decidido na akong bawasan yung grupo ng mga lobster kaya binawasan ko yung load ng aking pana at sa pinakaunang sabit lang natin isinabit at eto, hahanapin na natin yun. Pagdating ko sa lalim mga ka-adventure, ayan, sobrang lalim, sobrang layo naman nila at ang hirap tirahin. Hindi natin masyadong ma-aim yung ulo kaya in short, hindi na naman tayo nakatira. At pagpansin ko maraming labahita pa rin, bawasan ulit natin. Sayang, nasa ilalim pa naman tayo. Isang goma lang pero ang ganda pa rin ang pagkakatama mga ka-adventure, naka stone shot pa rin tayo. Pagkaahon at pagka-secure ko ng isda ay nagpahinga ng ilang minuto at nagsagawa ng panibagong pagsisid dahil ready na kaming bumalik sa dalampasigan at sabi ko kila Palawan Spiro at Boy Palawan Fishing na i-release ko lang ang load ng aking pana and after nito ay babalik na rin kami. Hindi na ako namili mga ka-adventure, maliit man o malaki at tinira ko na kagad ito kahit may kalayuan ng konti at ang ganda na pagkakatama, stone shot sa buntot mga ka-adventure.
shot! Pinabidya ko pa mga ka-adventure na maganda ang pagkakatama. Kaya tara, time to go back. Ayan mga ka-adventure, let's call it a day. Enough for today and tomorrow. It's another adventure. Ayan, ito yung mga biyaya naming natamo para sa araw na ito. Ayan. Wow! Harvest. Harvest! Tago yung malaki. Tago yung malaking suran. Okay. Yung malaking badlon. Okay. Party na to. Golden Party. Trevally. Ayan. Di nalugi. Di na load. Eh, mga tik yan. Okay na, di nalugi ang dayo. Ayan si mga adventure. See you later. Biyahe pa kami ni Pat. Isang oras kalahati, no? Isang oras kalahati Isang ang biyahe. oras kung talagang hataw, pero kung isang oras kalahati. Dadaan. Ako, ayoko. Si Pat, bilis yan. Ako, dahan-dahan lang talaga ako. Minor lang tayo. Dahan na ako. Minor, di ko nang halos makita yan. Minor lang para makarating. Yes, yun sa bahay mga adventure. Luto naman tayo. Siyempre, piprito tayo ng suran. No? Hindi tayo makaihaw eh. Kaya prituhin lang muna natin yan. Alam mo, parang... Oo, pwede. Diba? Sarap din yan ni sigang eh. Tinulang, balatan lang. Grabe ang taba kasi yan. Pero ang sarap yan. Pero kainin mo yun, Shaq. Mainit yung sabaw. Pag lumamig, Pag lumamig, aray. gigit na. Sige mga adventure. Buti ay nakabalik na itong sabang mga ka-adventure sa tourist dahil after po nung bagyong Odette ay nasalanta ito dito at halos 200 bangka ang nasira during bagyo. Parang galit ah. Ang galit yata oh. Ibinaba namin ang aming mga gamit at mga huli. Nilagay sa buhangin mga ka-adventure at ipinila dahil magpipicture kami kasama ng grupo at kukuha na rin ng pang thumbnail. And after po namin magpicture ay eto lumapit yung mga frisbee player na nagmula pa sa Dumaguete, Negros Oriental na nag-ask if ever pwede raw makapagpa-picture at makaamot ng kaunting huli. And sabi ko naman sa kanila kung kumakain sila ng bayang no problem, bibigyan natin yan sa kanila at di naman sila tumanggi. Kaya eto, picture time! Dami kayo! Dami kayo! Sus! Salamat! Allah! Yata din o. Ingatan lagi na! Dili pala mo taga Dumaguete, di mo ako hatagan. Nabayaw na na si Ana. Idol! Picture kay post ba? From Yes! Hindi, nyo na. Thank you, Kuya. Uy, may lobster oh. Nyo na. Si Joy. Thank you, Idol! Oh, welcome kayo. Lalaki ng mga tanong. Alis dyan, Matt! Ulam na kami! Ulam na kami! Hindi talaga nakaindi ah. Oo. Hirap tumanggi dun ah. Pero tumanggi. Babae ni Sherman eh. Dumaguete. Ayan mga adventures, so nakabalik po kami. And then again, please do support local mga ka-adventures. Support Boy Palawan fishing po. Madalas natin siyang makakasama sa mga adventure natin kapag nandito tayo sa Puerto Princesa. At pupunta tayo ng Sabang. Siyempre kasama natin si Palawan, Spiro. Yan, si Patrick. You know, sana ba yun, Pat? Yeah. Ito yung palagi natin kasama. Ngayon meron naman tayong bagong kasama. Yeah. Wow! So marami tayong option mga adventure kasi as much as possible ay pipilitin natin magstay more often dito sa Puerto para makasama ang ating pamilya, si Mrs. Joy at ang mga bata. So kapag magsabang, meron ng Boy Palawan, no? Sa mga Spiro dyan, dito lang. Yun. Again, sa lahat ng mga Yan, Spiro na kontakin gusto niya lang. pumunta ng Sabang, so Boy Palawan. Yan. Matik, ha? Yan. Tapos sa Nagtabon, si Kuya Duang. Tapos sa Napsan, si Pastor Paul, Tayag. So, ayan. We're trying to make connections at any possible destinations na pwede nating pag-adventurean ay gagawin natin yan, no? At may ano pa tayo? May Dumaran? Dumaran? Oh, Lurob! Basta Lurob! Dumaran! Tara na, balik na dito. Sirap kasi.
Pauwi na kami mga ka-adventure, and again, 1 oras at kalahati ang aming biyahe at loaded tayo ng kaunti dahil may huli tayong isda. At dahan-dahan lang naman po yung amin pong patakbo at napaka worth ng ating pong pagbisita, pagdayo dito sa Sabang dahil nakadiscover tayo ng panibagong spot at nagkaroon ng panibagong kaibigan. Kapoy. Hello, Daddy. Hello, Daddy. Hello, Daddy. Somebody's What are you doing? What are your plans? What are flying away with him. Multi-purpose ang fin bag na pinadala sa atin ng Sea Elements mga ka-adventure. Hindi lang siya lagayan ng pana, lagayan ng fins, lagayan ng suit, lagayan ng weights, lagayan na rin ng isda. Ayan, i-preserve natin mga ka-adventure at meron na kaming masarap at sariwang pang-ulam sa loob ng mga ilang araw. At syempre, hindi natin palalampasin. Lutuin na kagad natin ng suran. At habang nagluluto ng suran ay gumagawa din po ako ng salad. At hindi pala natin na-videohan ang aming pong actual na pagkain. Dahil po nag-live at nag-update ako sa community about sa mga adventures na hindi tayo tumitigil at patuloy tayong gumagawa para lang mahandugan kayo ng adventure na ating pong ginagawa. Kaya again, maraming salamat po. Thank you for watching and God bless us all. Hello. At ayun mga ka-adventure, so bago po tayo magtapos ay tumako muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment, si Landoy, and sa ating pong top 5, sila Adrian Dairy 20, Nels, J. Edmond Maestro, Limuel Bulls, and si Ann Love Krimlim. And shoutout din po natin ang new elected barangay captain na si Alicia Cedro Osaka ng barangay Kapalayan ng Surigao City, and si Kapitan Hardy Torres of Tampi, San Jose, Negros Oriental, Dumaguete City. Ayan, and shoutout din natin sila Sean Kumonkoda ng Loon Bohol, ADR TV, MMC, ako Bicol 27 Lagalag TV, Umong Monkey, Geoffrey Orsua ng Samar, Agravante Family ng Bicol, Sonny Recalde, Roselyn Navales and Alvin ng Leyte, Ryan Corpus, Dave Fernandez, Jerry Manalili, Silorio Family watching together with Tatay. Yan, hashtag ng Unisa KSA, Arnold Castillo ng Cebu, Samsung Engineer Records of Bohol, shoutout po, Jonah May Mungkal ng Negros Oriental, Herbert Cabana, padyak ni Ian, Marlon Permejo, Rolando Sipocado ng Cebu, Badge Fishing ng Madre de Dios, Calvin Muling Bayan, Prince 1 TV, MM Yamada, Miss Eileen Tandog ng Hong Kong, Johnny Martel ng Danau City, Jody Tibo ng Leyte, shoutout kay Carlo and Carly and CLS family. Jim Rocks Adventure ng Cebu, Glenn Jimpol Atis ng Iligan, shoutout kay Ramel, Annalyn Justin and Jacob Munda ng San Pablo City, Laguna. And syempre shoutout din natin sila Idol Terson Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada, Larry Santi, Miss Anonymous, Miss May Stakyo ng Hong Kong chapter, Miss Christine ng Doha, Qatar, Miss Mimi Manaloto, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Oliva Mendoza, Miss Venus and Joel Burila ng Oceanside, California, Doc Stephanie Ferrer, Miss Glenda Banstro, Miss Teresa Lawigan, Miss Jean Amor, by Ramin and Farinas family, by Royal Balabo, by Alvic, DC28, Jules Madrid, Michael Urong, Glenn Villanueva, Efren Barbo ng Eastern Samar, Renz Medallo, Janet Gumabaw, Rafido Baguhang Spiro, yan, shoutout po, Bot Gaming 123, Amalia Fuller, Arnold
Alfante ng Cebu, Alex Liano ng Ilocos Norte, Raquel de la Cruz, Edgy Bulado, Jersky ng San Jose, Puerto Princesa City, shoutout po, Arthur Jack TV ng Davao, Ashley Kate Toledo, Chewy Love ng San Dionisio, Iloilo, Mary Jane Kinilitan ng Negros Oriental, Hosier Daddy, Papi Basibas, Joko Abiano, Agustin Dakuan, Vinsky TV, Oliver Baliao, Felipe Damas Fishing Vlog, Jersky o Jinsky TV, kaya Machade, Chad Summers ng Bohol, JR Silaga ng Mindanao, Doyog Family ng Agusan del Norte, Denden Rojas, Hands Off the Table or Hands on Table, George Bartulay, Spearman Lauro Toledo, Jet Rio Lipao, and si AA Fishing Trip. And sa mga hindi pa natin na shoutout ay we'll see you next adventure po.